Pero ang sabi ng NBI agents, inutusan daw sila personally and directly ni BBM, arrest Bato at all costs, kahit sino pa ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukuin si Bato. Ngayon din. Kaya't di na namin maintindihan ano ba totoo. Mukhang wala namang nag-utos nito. Bakit nagkaroon ng Senate siege? Yo mga kapatid, update po tayo. Grabe. Sobrang grabe na to. Ako, ngayon lang nangyari yung ganito mga kaibigan. Sobra na po, no? Pakinggan ho natin ito. Nakalagay kasi dito sa title kay Harry Roque, binuking ni Aimee si Bangag ang nag-utos. Panoorin ho natin ito ng sabay-sabay. Okay. Mag-subscribe po kayo mga kapatid ha. Palike na rin po. Kaya kami bumalik dahil gusto naming suplain ang kasinungalingan ni Bangag. Ito muna siya. So, ang nabalitaan ko mula sa aking mga empleyado, ang ating mga abogado sa Legis, sa opisina namin, sina Senator Gatchalian at Senator Subiri, nagbabakate na daw ng premises nila. Kaya nagtaka kami, bakit alam ba nila ang mangyayari? Dahil kami nagkakaupos at inaabangan yung pagdating ng mga articles of impeachment kasi talagang determinado kami na talagang mag-convene ka agad para walang masabi yung tao na pinagtatakpan o dinedelay. Gustong-gusto namin na tanggapin na yung articles of impeachment. Andun kami, mahinahon na nagkakaupos, pinag-uusapan kung anong dapat gawin. Biglang ang balita, pati daw si Rules Secretary, si Mavic Garcia, nakatanggap din ng abiso na umalis ka na dyan, magkakagulo. Bakit alam nila? Kaya ako nagtataka. Ang balita, si Senator Lore, nakatanggap din ng abiso. Pero ayaw naman niya maniwala, ayaw niya kaming iwanan. Nagtataka ako, bakit yung iba pinagsabihan? Ibig sabihin, may nakakaalam, meron ding naiwan, katulad namin, doon sa putukan, sa mausok at talagang kinandado kami doon. Grabe, kinandado? Sino kaya ang nag-utos na lusubin ng Senado na may 4 na nakakaalam? Hala. Ngunit kami, walang kamalay-malay. Ma'am, nasan kayo nagkaputukan? Dinig nyo? Ang lakas-lakas, nakakatawa nga kasi si Senator Joel. Ako sabi ko, putukan na yan. Sabi ni Senator Joel, takbo-kaway ako fireworks lang yan. Anong fireworks? Kalakas-lakas at ang lapit, papalapit ng papalapit. Doon sa amin, sa office ni SP, nagbibiruan pa kami, hindi kami maniwala, hanggang pumasok yung mga employees na tataranta, tinaharang na yung mga pinto, at nakakalapit na yung mga NBI o kung sino man ang nagpaputok. So talagang Senate siege ang dating, hindi ko maintindihan. Bakit naman isi-siege dito? Sa kagustuhan ba nila ito, maaresto si Senator Bato? Grabe, Dapat, sumunod lang sila sa Korte Suprema. Sinabi naman ng Korte Suprema, 72 hours, may TRO na. Ano pang gusto nyo? O di kaya, walang TRO. Maghintay kayo 72 hours. Wag naman yung ganito, na sa kagustuhan, damputin. So, wala kami mahahaba. Forward ko lang. Katotohanan, no? Kapatid na yan ng Bangag Si na Matibag, nagsasabi. o kung sino man, Mga kababayan, ito yung sinabi, wala dito sa video na to. Paparinig lang natin sa ating mga kababayan. NBI agents, Ang inutusan sabi. daw sila personally and directly ni BBM, arrest Bato at all. Ang sabi ng NBI agents, inutusan daw sila personally and directly ni BBM, arrest Bato at all costs, kahit sino pa ang mamatay. Hala! Grabe, nakakakilabot na to, ano? Galing na mismo kay Madam Aimee itong balita na ito. Inutos daw po to ni, BBM, sabi ng ganun no? Hala ko, Diyos ko po, nasa shock ako sa balita ngayon. Bakit nagkakaganito na? Okay, ito ayan. Galing ito kay Harry Roque, kasama niya po si Madam Maharlika. Then may hawak siyang cellphone. Yun po yung magsasalita doon si Madam Aimee na sinasabi niya kung sino. Ito Ito. Ang sabi ng NBI agents, inutusan daw sila personally and directly ni BBM, arrest Bato at all costs, kahit sino pa ang mamatay. Hala, kahit sino pa ang mabawian ng buhay. Grabe. Wala na. Nababalahura na talaga ng gusto itong ating bansa ngayon. Bakit hinahayaan lang ito ng mga may kapangyarihan din, no?
Parang nagsama-sama na ata sila, nakakalungkot. Kahit sino pa ang madali, basta pasukuin si Bato. Ngayon Hala. din. Kaya't Yon, mga kababayan, spokes. So narinig niyo Yan ang mga kababayan katotohanan. na sinabi ng grabe. NBI agents na si Bangag ang nag-utos. Arrest Bato at all cost. Kailangan arestuhin si Bato. Ulitin natin para sa mga kararating lang. Galing kay Sabi Madam ng Amy, NBI ha? agents, inutusan daw sila personally and directly ni BBM. Arrest Bato at all costs. Kahit sino pa Ang mamatay. Kahit sino pa ang madali. Basta pasukuin si Bato. Ngayon Hala. din. Kaya't Demonyo talaga, spokes. At saka Mga kababayan, sinungaling. sobrang At ngayon, Grabe. naghuhugas kamay na wala raw siyang partisipasyon sa mga pangyayari ngayon sa Senado. Ganong siya talaga nag-utos na at all cost, kahit sino pang mamatay, arestuhin si Bato. Sinungaling, bangag. Bakit ganon? Kung totoo itong balita na to, tayo naman nakikibalita lang din. Kung totoo man ito, bakit yung mga NBI o kung sino man na may mga kapangyarihan, bakit po hinahayaan nyo na magpagamit kayo dun sa alam nyo naman na yung utos na yun mali? Yun lang ho ang nakikita ko kasi ICC wala nang jurisdiction eh. Alam mo, nakakalungkot itong nangyayari sa atin. Sinungaling pa. Ano ba yan? sobrang sinungaling mga kababayan. Ganyan. Dahil ito, nagsalita siya, mukhang nasa labas pa nga ng bansa, mukhang nasa hotel. Naghuhugas kamay itong putang inang ito. Tingnan mo, pakinggan natin. Jutang inamis naman. Jutang inamis na ito. Yeah, Jotang Jedemis talaga. Magandang gabi po mga minamahal kong kababayan. Yan ang sinungaling hayop. Ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Mga 2 oras kalahati ko na minomonitor Lul. ang sitwasyon. Kasi isipin nyo lang, pag siya talaga ang may promotor niyan, aaminin ba niya? Syempre hindi, di ba? Diyos ko po. Grabe na to. Julul. At nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vic Remulla ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibay, kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya Wala daw kami gagawin instruction, yun. ha? Sino, Walang sinungaling instruction, ha? tutuloy mo natin. Magandang gabi po, mga minamahal kong kababayan. Marinig eh. Ako'y nais magbigay ng isang statement at Hindi kasi alam nyo mga kaibigan, pag ikaw ba naman gagawa ka ng kalokohan o alam mong masama yung gagawin mo, aaminin mo ba? 'Di ba hindi? Yun lang ho ang sa akin, no. Kaya maiiwan dito yung mga naniniwala kay BBM. Ako kasi hindi na ako naniniwala dito eh. Kumbaga hindi na ako nagtitiwala, wala nang tiwala, as in wala na. Nagsimula yan nung ginugurgur si BP Sara. Basta to make a long story short, wala na akong tiwala sa presidenteng ito. tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibay, kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob sa mga Ano yun, Mr. BBM? Sila lang ho ba nagputukan doon, ganon? Naisipan lang nila, tara, magbarilan tayo rito, tara! Ikaw, putukan tayo rito! Ganun ba yun? Sa loob ng Senate, tara, uy, ikaw, tara, tayo, walang kinalaman ng NBI dito, tara, pak. Ganun ba yun? Tinatanga-tanga na tayo no? sa news. Ang mga naka-uniforme doon, 2 klase. Yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Nandoon sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control,
para ma-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga dun sila. Ang pagtrabaho din nila is secure ang Senado Sinungaling. at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. So ibig sabihin, sila lang ang nakaisip na mag-barilan sila doon? Ay, sakit sa ulo nitong Pangulo na to, no? Ewan ko lang ha. Wala na ho akong tiwala. Totoo man o hindi yung pinagsasabi nito, hindi na ho ako naniniwala. Kapatid niya na mismo ang nagsasabi, oh. Ay, Diyos ko po. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak na mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga. Grabe, no? So maniniwala po kami, sila lang pala talaga ang nandoon. So baka napagtripan lang sila, nagkainuman doon, tapos nagkainitan, kaya nagkaputukan, ganon. Ay, Diyos mio, Marimar. Apo, palike naman po sa ating mga video, Doon no? sila nagjo-duty. At isa pa, ay nais kong maibida sa inyong lahat, Pida? wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. Wala naman palang instruction na hulihin si Senator Bato. So sino po ba ang dapat managot? Si Manang Claire, magsasalita na naman yan. Aabangan na naman natin. So ibig sabihin wala palang instruction na hulihin si Bato. Bakit yan? Ano yun? Anong nangyayari ngayon, Mr. President? Pwede niyo po bang tanggalin na lahat ng kung ano man yan? Ikaw naman ang masusunod, di ba, sir? Pero anong nangyayari? Bakit? Nanteteng talaga, oh. Tas kayong mga bayarang, mga nagbablog, mga kuya, mga sir, nakikita nyo na, may mali na, pero wala na ho. Mukhang nababalutan na yung mga utak ninyo kasi nga, di umano, baka nabayaran talaga kayo. Magkaroon kayo ng puso kasi tao lang din naman kayo. Ganun ba talaga ang nagagawa ng milyones o pera na ganun-ganun na lang na wala bayad ako Ano na talagang gobyerno na to, mga kapatid. Nakakadismaya. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Akala ko ba? Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya, Teka, wala namang umalis ata. walang NBI doon. Nandito lahat kami sa opisina. Oh. At ayun po, ay dahil kong mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito, ay tayo maging kalma lang po. Nakakausap Tangina sa nangyari yung gusto nyo kumalma yung mga taga-senador, yung mga senador na nandoon, mga reporter na nandoon, may nagbabag. Kumalma lang tayo. Kalma lang. Bakit papalitin? Dadaan ka lang. Nagkakaputo ka na, ikaw dadaan lang. Pakiabot nga po muna yung kape doon kasi medyo may overtime kami dito. Kalma lang. Tangina, parang ka naman tanga-tanga nito kung BBM ka pa rin. Kayo naman. Talaga, oo. Ewan ko kung umatakbo pa ba utak nyo o hinarangan nyo na rin din utak nyo. O hindi na kayo makalabas dyan kasi bayad. Pag lumabas kayo, delikado kayo, no? Sana malaya kayo ngayon, no? Nagsasalita ng katotohanan. Pero dahil bayad kayo, pinagtatanggol nyo to, alam nyo nang mali Yan ang mahirap sa atin. Usap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down and we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong Tangina, wag na, wala na.
Aalamin daw niya kung sino daw ang gumawa. Yung flood control nga eh, sabi mo, makukulong na eh. Malapit na yun eh. Ito pa kaya ngayon, sino sisisihin nyo? Duterte na naman. Baka sasabihin na naman ito, kasalanan na naman ng mga Duterte ito eh. Baka lang ha, vision ko lang ito, opinion ko lang. Sir naman, anak ng teteng talaga. Huwag nyo naman gawin tanga-tanga yung mga kababayan natin. Gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-enkwentro lang o ito ba ay may kasama sa mga distab o nagsusimula ng gulo? Sabog ata ate. Tatanong lang sir ha. Kung hindi, edi hindi. Ewan ko dito. Yung kapatid mo, sabi sa'yo, ikaw daw ang promotor. Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. Oh. At masasabi ko lang at para hindi po mag-alala ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Hoy. Walang pumasok na tigalaba. Ibig sabihin, may mga siraulong pumunta sa Senado, tapos nakipagbarilan sa mga PNP. Ang saya. Ano nga, sombrero ko. Only in the Philippines na kayo, tangina, kung maniniwala kayo rito, bahala kayo. Ako hindi na ako naniniwala dito. Kaya ako lang binablog ito para malaman ho natin kung gaano katimbang kung paniniwalaan nyo ba. Opinion ko to. Hindi na ako naniniwala rito. Sarap na lang panoorin, parang nakakatawa eh. Na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yun na sumubok na pumasok at saka dahil doon ay nakaputukan. Parang version lang to ng ano eh, no? Nung sa KOJC, walang mga barel, pumasok, payapa. Pero anong ginawa nila sa KOJC? Di ba? Nilamutak nila, may binawian pa ng buhay. Alamin po natin. At kinukuha po natin, kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Wow. Maraming salamat po. Kalma lang po. Asahan ninyo yung gobyerno po ninyo. Hindi lang. Bang. Kuha mo ako ng kape doon, yung 3-in-1. Sir, ibaba nyo muna yung baril nyo kasi kukuha ko ng 3-in-1 doon sa kabila, doon sa pantry. Sabihin ko lang to ha. Kalma lang kayo dyan. Si Peter Cayetano, no, halimbawa, kaya nagbibideo siya, no? Kalmado po kaming lahat dito. Parang manang clear. Kalmado po kaming lahat dito. Yung mga kasamahan namin habang may nagbebeng-bengan doon sa kabila, beng. Kami ho dito nagtsatsaa. At matiwasay po kami nag-overtime sa aming trabaho. Kalma lang po kami. Sabi kasi ng Pangulo, kumalma lang. Ang galing. Only in the Philippines. Okay, mga kababayan. Anong masasabi ko sa Julol na bangag? Anyway, malinaw. Sa sinabi ng mga NBI agent, Amy Marcos, ng utos, arestuhin at all costs kahit sino pa ang mapatay. And yet, syempre, hugas kamay itong bangag. Bakit siya hugas kamay? Kasi talagang napakasama ng ginawa ng NBI doon sa Senado. Oo. Linusob sa kauna-unahang pagkakataon ng Senado na kinikilala natin bilang bastyon ng demokrasya dahil ang mandato ng mga senador nang gagaling sa buong sambayanan, silang inaasahan natin na maging kontrapuwersa sa pagmamalabis ng kapangyarihan ng presidente. Of course, yes. At for the first time nga, at least si Marcos Sr. ang ginawa, pinadlock ang Senado. Hindi niya pinalusob. Ito, pinalusob talaga ang Senado. Sinungaling, bangag na sinungaling pa. Napakasinungaling mga kababayan na sinasabi niya na wala daw taga NBI. Pero nung tumawag daw siya kay Matibag, sabi niya na naglabas ang Supreme Court ng statement na binibigyan si Senator Bato ng 72 hours to comment. Mga palangga, sabi niya, sinabihan niya na umalis na kayo dyan, bandang alas 4. Nakita na alam mo, folks? Nakita ko yan. So, hindi totoo na hindi nagpunta ron ang NBI, hindi sumalakay para arestuhin si Bato. Totoo na pumunta sila para salakayin at arestuhin si Bato. Oo, kasi siya na mismo nagsabi, umalis na kayo dyan eh. Diba?
Di ba sabi niya, umalis na kayo dyan, siya nagsabi. So, ibig sabihin po may At pumunta. may mga nakitang mga NBI agents doon. Kanina, Oo. pinakita ko galing sa video footage ni Attorney Torrio na may nakasulat talagang NBI, may mga hawak-hawak na flashlight, doon sila sa likod. Oo. At marami Anong tawag sa mga yon? Hindi ba sila NBI? Nagsuot lang ng NBI. Baka sabihin na naman nila, alam niyo po, may nagsuot lang ng NBI na damit, pero hindi naman po talaga taga-NBI yun. Ay! mga media na nakakita doon, mga naka-NBI uniform. Kaya nuknukan talaga na sila nga ng jutang dyan ng addictos na ito, mga kababayan. Dapat ngayong araw na ito, tunawin ng hayop na ito dahil doon sa video niya mukhang nasa labas pa ng bansa. Mukhang nasa hotel. Wow. Di ba? At So, Social. ang panawagan ko talaga, walang mangyayari sa Pilipinas habang ang presidente ay nagpapakalat ng fake news, habang ang presidente ay sinungaling, habang ang presidente ay gumagawa ng hakbang para supilin yung institusyon na inaasahan natin na pangalagaan ng ating demokrasya. So talagang Pilipinas, pag kayo hindi pa gumalaw, mga sundalo, mga kapulis, pag hindi nyo pa dininggin ang panawagan ni Senator Bato de la Rosa at protektahan ng taong bayan, talagang wala na tayong aasahan na kinabukasan bilang mga Pilipino. Ayun nga, no, sa tingin ko, tama po si Harry Roque dito. Kasi dito sa Pilipinas, simula ho nang nag-vlog ho tayo, dalawa lang naman eh. Yung isa nagsasabi ng totoo, kampo ng mga nagsasabi ng totoo, tas yung kabila naman, mga kampo ng mga binayaran at kailangan ipagtanggol nila yung mga sinungaling. Dalawa lang yon. Ngayon, sa patungkol naman ng rally or magkaroon po ng people power, sa tingin ko sorry, mukhang malabo yun sa ngayon kasi yung mga Pilipino din hindi nagkakaisa. Kung magkaroon man ng people power, may nanggugulo. Yung mga dilawan na parang kinikredit nila, galing daw sa mga Duterte yung kalokohan o yung mga pagbabasag. Diba? So, ang Pilipinas ngayon, papunta na tayo sa delikadong, critical na para sa akin, critical na kalagayan na kasi bukod sa hindi na sumusunod sa konstitusyon, yung mga ibang nakikita ho natin, lumalabag na sila mismo sa rules, tapos nagka-idea pa sila na sometimes we need bend law. Bend the law, ganun. Wala na. Ito na ang Pilipinas natin ngayon. Sayang, kasi nga sinabi ko na rin, may pag-asa pa naman sana tayo. Sa pamamagitan po ng mga Duterte, pwede pa tayong umunlad. Pero dahil nga nakikita ng mga oligarko, yung mga sindikato, nakikita nila itong Pilipinas, kayang-kaya natin dahil marami tayong mga kakampi, sige dito tayo sa Pilipinas. Ito'y vision ko lang at aking opinion na kayang-kaya tayong mga Pilipino dito kasi tayong mga Pilipino rin mismo may mga ayaw din sa katotohanan, ayaw nila ng pagbabago dito sa Pilipinas kasi nga namamaletahan sila. Ano lang to vision ko lang at opinion. Nakakatanggap kasi sila ng mga samot-saring kasarapan sa buhay. Siguro akala nila, ito na yung mundong ginagalawan nila, ito na yung permanente. Wala kasi silang mga Diyos sa puso nila. Although kunwari, nagdadasal di umano sa kanilang mga puso na mahal kami ng Diyos, salamat sa mga blessing, pero yung puso nila nababasa po ng Diyos yan. Walang makakaligtas sa mata ng Diyos sa damdamin ng Panginoon kapag nakita ka, kunwari ka, may concern ka sa Pilipinas pero wala naman talaga. Nakikita ho ng Diyos yan. Hindi ho maliit na kasalanan yung nagpapabayad ka para lang protektahan yung mali. Hindi ho maliit na kasalanan yun. Hindi ho masarap mabuhay sa impyerno. Kulang kayo sa knowledge. Masarap pong bawian ng buhay kung ikaw ay mabuting tao. Maaari kang maligtas. Pero kung ikaw, matitegi ka na lang sa buhay mo, babawian ka na lang ng buhay ng Panginoon, hindi ka pa nakakapagbago, walang mangyayari sa'yo. Itong nangyayari sa ating gobyerno, people power, walang ganon kasi nga hindi nagkakaisa mga kapwa Pilipino. Pagka nagkakaroon ng rally, alam nyo, sabi nga ni, sino ba General yun? General Luna, sino ba yun? Na sabi niya, ang mga kapatid, mga kababayan, ang mismong hindi ibang bansa ang kaaway natin, mismong ating mga sarili. Or parang base sa pagkakasabi niya, kapwa Pilipino ang kalaban natin. Bago ang ibang bansa, yung kapwa Pilipino natin ang kalaban natin. Kasi dito sa Pilipinas, sabik ang mga buaya sa pwesto dahil maraming pera.
walang kabusugan. Kahit busog na nga sila, gusto nila may laman yung mga bulsa nila. Eto ngayon ang resulta sa nangyayari. Hindi sila kontento sa kung anong may kapangyarihan sila. Gusto nilang kunin pa ang kaban ng bayan. Nakakalungkot lang kasi may mga kumakampi pa rin, hindi pa rin sila nagigising. Naiintindihan ko yan kung ang pangunawa nila maliit lang talaga, gamunggo, wala tayong magagawa. Pero kapag ayoko na. Bakit na akong paliwanag eh. Dami-dami nun. Okay, ganito na lang mga kapatid. Update na lang ko kayo sa mga susunod. Sana po mag-like kayo sa ating. Kung napapansin nyo, ang subscriber ko dyan, 400k. Pero walang nangyayari dahil nga nabago yung algorithm ko. Dahil nagpalit ako ng pangalan X-Crew from X-Crew to X-Crew Reaction and Opinion. So sana po masubaybayan yung ulit ako sa pamamagitan ng like. Matutulungan nyo po kung maibalik yung algorithm ng aking YouTube. Nag-heal na po siya kasi ngayon. Ewan ko baka 1 taon, 2 taon pa pag gumanumbalik or kailangan ko ng mga bagong subscribe.